Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. This is DJ Master. Yun. Welcome sa mundo ng boxing, sa buong mundo. Sa lahat ng boxing enthusiast na sumusuporta sa sports sa boxing. Napakaganda ng balita nito. Grabe po yung laban na to, sa totoo lang po. Wala po kung masabi, walang tulak abigin. No? Palagay ko malaki ang chance na to na maging fight of the year tong laban na to between Sander Sayas and Jeron Ennis para sa Unified Super Welterweight Championship fight po. Yan po. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Grabe kasi po dito sa laban na to. Talagang ang maganda rito, nakita natin na yung weakness din ni Jeron Ennis kasi doon napabagsak niya si Sander Sayas, kung di tayo nagkakamali, round 1 na matindi yung uppercut na inabot. Pero pagdating ng round 3 po, yun, nakabawi si Sander Sayas. Maganda rin po yung ano ito, talagang matapang din, warrior nga, no? Nag-groggy rito si Jeron Ennis, tinamaan din magaganda. So ang maganda lang kay Jeron Ennis dito, hindi po siya nagpanic, no? At nagawa niyang makarecover at he was able to compose himself at muli makabalik doon sa kanyang game plan. At yung nangyari nung round 5, yung muling nakabawi siya at napabagsak niya po si Sander Sayas. Grabe yung mga solid na suntok dito, mga power punches na binitawan. At pagdating po ng round 7, doon na tuloy yung natapos po, pinabagsak niya si Sander Sayas. Grabe laban, talagang matindi yung bigayan dito. So bumilib ako dito kay kay Jeron Ennis. Matibay at saka buo-loob, talagang lumabas na yung pagiging yung champion niya. Bakit siya yung nanatiling champion sa laban na to? Dahil talagang pinakita niya rito yung determination, hindi siya nasirahan din ng loob, hindi nawala yung kanyang composure. Kaya pala ito yung iniiwasan ni Terence Crawford na makaharap talaga. Noong pa yan na pilit na pinaglalaban, no, na yung laban ng dalawa. Kaya lang mukhang sadyang iniwasan ni Terence Crawford to si Jeron Ennis. Dahil ito nga, dahil napakagaling. Nasa kanya na ito lahat, yung depensa, yung strategy, ring IQ, malakas din, no? Grabe, mabilis. Nasa kanya na lahat. At di hamak, siyempre mas bata to. Siguro kung nagkaharap si Terence Crawford, talagang napakagandang laban. Pero hindi rin natin masasabi na tatalunin niya si Terence Crawford dahil nga, tinalo niya nga si Canelo Alvarez. Baka pag tinamaan din siya ni Crawford, pwede may kalagyan din siya dahil malakas din si Crawford. Pero hindi mo rin may tatanggi pag tinamaan naman ni Jeron Ennis si Crawford, pwede rin bumagsak din siya, kaya unahan na lang. Pero napakaganda sana ng laban, itong magaling. So sa tingin ko, bukod kay David Benavides, ito si Jeron Ennis ang ating abang, napakagaling na boxer talaga. At doon hindi pa naman to matanda, bata pa naman, may improve pa to. Kaya yun po, napakaganda na naman to. Ito, papakita ko po sa inyo, nakuha natin yung video clip para magkaroon kayo idea bakit palagay ko naman nominate ito bilang Fight of the Year. Ito po siya mga ka-DJ, panoorin po natin. So mga ka-DJ, ito din yung nakuha na lang natin yung mga figures na nakita na yan. Pinabagsak si Sayas dyan ng round 1 yan. Tapos ito yung round 3 na nakabawi naman si Sander Sayas dito, na groggy rito si Jeron Ennis. Yan, nakita nyo naman kumakapit na rito. At dito bumagsak uli si Sander Sayas ng round 5. Talagang mga solid yung mga tumama sa kanya. At itong round 7, tinigil na ng referee na kinaya ni Sander Sayas. Ayun ang pamaka ni Jay. So yun lang po mga kadidi, sad to say, talagang pinilit natin makakuha tayo ng video clips. Nagkataon talagang mahigpit ang YouTube sa ngayon, kaya hindi tayo pinayagan na maipakita natin yung video clips na nakita natin. Pero ang mahalaga po, nagbigay tayo ng analysis sa napakagandang laban ni Jeron Ennis versus kay Sayas. Yan, grabe. So ayun lang po yung mabibigay natin. So maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa ating channel.
Hanggang sa muli, ito po si DJ Master sa sabing laban lang. God bless you. See you on my next vlog. Bye.